Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, Maraynalda, mga probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Huwebes na naman po, petsa 20 na po sa buwan ng Pebrero at maulan-ulan na morning sa inyong lahat. At welcome sa ating programang Issue Ora mismo, pang Huwebes na edisyon. Wala po tayo kahapon kasi nasa lupain tayo ng Masbate City. Meron tayong importanteng pinuntahan doon. At sa lahat ng mga taga Masbate, magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre sa lahat ng mga opisyales ng Masbate, ang mayor doon napakabait sa Masbate. And siyempre po ang yung likod si Rosario Mistoso, makakasama nyo naman sa isang oras na balitaktakan, isang oras na pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon, makabuluhang mga kaganapan sa labas. At siyempre, tayo po ay patuloy na nagbibigay ng impormasyon sa inyo kahit nga sabi nga natin merong mga hindi natutunawan sa ating programa. Meron din namang tunaw na sa mga kaganapan sa labas. Tayo po ay patuloy na magbibigay ng impormasyon sa inyo kahit nga sabihin pang merong mga hindi natutunawan. Okay? So ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo na mga balita, Vice President Sara hinamon impeachment sa Supreme Court. Mas protest sa LRT1 fare hike nakaamba. ICC members labas-masok sa Pinas ayon sa OSG. Pangulong Marcos pinuri DSWD sa serbisyo sa mahirap. Pro Marcos, Pinoys mas marami kaysa Duterte ayon sa Okta. Okay, so bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal at sa ulo ng mga narito na po ang detalye ng ating mga balitang pambansa. BP Sara hinamon impeachment sa Supreme Court. At sa detalye, kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Nabatid na naghain ang kampo ng Vice Presidente ng petition for certiorari and prohibition with urgent application of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction sa Supreme Court hinggil dito. Kabilang sa mga respondents sa petisyon ang House of Representatives na kinakatawan ni Speaker Martin Romualdez,
Senado na kinakatawan ni Senate President Francis Cheese Escudero at si House Secretary General Reginald Velasco. Layunin ng petisyon na humingi ng judicial intervention mula sa Korte Suprema at harangin ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Nabatid na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagsilbing legal counsels na kumakatawan sa kanyang anak na si VP Sara sa naturang petisyon, gayon din sina Attorney Lucas Carpio Jr. na biyenan ni VP Sara at mga abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Nauna na ring naghain ng ilang abogado mula sa Mindanao na humihiling sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment trial laban kay VP Sara dahil basean nila ito sa isang depektibong reklamo. Sa iba pang balitang nasyonal, mass protest sa LRT1 fare hike nakaamba. At sa detalye, nagbabala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sa Department of Transportation or DOTR sa nakaambang massive protest actions kung hindi ipatitigil muna ng Light Rail Manila Corporation ang 5 to 10 pesos taas pasahe sa Light Rail Transit or LRT1. Ito ay kasunod ng inianunsyo ng LRMC na simula Abril 2 ang pinakamalaking LRT1 trip ay LRT1 trip ay 20 pesos na, dating 15. Habang ang pinakamahabang biyahe ay 55, dating 45. Ayon kay Sendanya, ang hinihingi ng mga commuters ay i-extend ang operating hours ng LRT1 pero ang ibinigay o itinugon mano ay dagdag pasahe at pasakit. Nitong nakalipas na linggo ay iniimbitahan ng Akbayan Party List ang bagong talagang si DOTR Secretary Vince Dizon para sa dialogo sa pangunahing mga issues sa transportasyon ng mga commuters. Sa iba pang balitang nasyonal, ICC members labas-masok sa Pinas ayon sa OSG. Kinumpirma ng Office of the Solicitor General o OSG na malayang nakakapasok at nakakalabas ng bansa ang mga miyembro ng International Crime Court. Ito ayon kay Solicitor General Menardo Guevara ay kahit tinapos na ng Pilipinas ang ugnayan sa ICC na nais imbestigahan ang war on drugs na ng Department ng Duterte Administration. Ayon kay Guevara, narinig nila ang mga ulat na labas-masok sa Pilipinas ang mga taga-ICC. Aniya, hindi naman pinipigilan ang mga ito ng Bureau of Immigration o BI dahil hindi naman ito ipinagbawal ng pamahalaan. Binigyan din ni Guevara na ang posisyon ng gobyerno ay huwag sumama sa ginagawa ng ICC. Hindi rin aniya ito dapat na umasang tutulong ang Pilipinas sa kanila dahil gumagawa ng sariling investigasyon ang Department of Justice batay sa naging rekomendasyon ng Quad Committee. Sinabi pa ng OSG Chief na kung talagang nais ng ICC na makatulong, dapat na suportahan nila ang investigasyon ng Pilipinas at hindi ang Pilipinas ang susuporta sa kanila. Maaari niyang ibigay ng mga ito ang mga nakuhang impormasyon upang ang Pilipinas na ang magsagawa ng paglilitis at hindi ang ICC. Sa Pangulong Marcos pinuri DSWD sa serbisyo sa mahirap. At sa detalye, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga staff ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng outstanding at authentic na serbisyo publiko upang maibigay ang iba't ibang tulong sa nangangailangang Pinoy. Sa kanyang speech sa 74th founding anniversary ng DSWD na ginawa sa SMX, kinilala ni Marcos ang kahalagahan ng ahensya sa pagbibigay suporta sa mga Pinoy, lalo na ang mga nasa vulnerable communities. Malaki aniya ang naging papel ng DSWD para maibsan ang kahirapan at malabanan ang kagutuman. Sinabi ng Pangulo na saksi siya sa sakripisyo ng mga staff ng DSWD.
Binanggit din ni Marcos ang tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or POPIS na nakatulong ng malaki sa kalusugan at edukasyon ng maraming pamilyang Pilipino. Kasabay nito ay hinimok ng Pangulo ang DSWD na patuloy pang pagbutihin ang social protection initiatives ng pamahalaan gaya ng POPIS, Unconditional Cash Transfer Program at Social Pension Program. Dumako na tayo sa pinakahuling balitang nasyonal. Pro-Marcos Pinoys mas marami kaysa Duterte ayon sa Okta. At sa detalye, mas nakararaming Pinoy umano ang nakasuporta sa Administrasyong Marcos kumpara sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado sa politika. Sa pinakahuling tugon ng MASA or TNM, survey na isinagawa ng Okta Research noong Enero 25 hanggang 31, 2025, lumitaw na 36% ng adult Filipinos ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., habang 18% ang pro-Duterte. Mayroon namang 26% ang nagsabi na wala silang sinusuportahan sa dalawang kampo. 12% ang tumangging sumagot o hindi alam ang sagot sa tanong at 8% ang nagsabing nakasuporta sila sa oposisyon. Ang bilang ng Marcos supporters ay bumaba ng 2 puntos mula sa Agosto 2024 report habang bumaba rin ng 3 puntos ang mga pro-Duterte. Sa kabila nito, sinabi ng Okta na ang naturang numero para sa mga taga-suporta ng mga Marcos Duterte ay itinuturing nilang statistically unchanged mula third quarter TNM survey noong Agosto 2024 dahil sa margin of error nito. Ang datos sa survey ay kinalap sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa may 1,200 respondents na nagkakaedad ng 18 pataas sa buong bansa. Iyan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Nagbabalik tayo mga tugang sa satuyang programang Issue Ora Mismo. Lang po sa Bicol TV Sorsogon. Live na live kitang mahiling sa satuyang Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And mainit po ngunyan na issue, iningani po na nagpakamatay sa pamagitan sa pagbadil sa sayang sadiri gamit an badil na isinubo ini sa iyang halunan asin pinaputok. Kasahapon yan sa Sorsogon Provincial Hospital mismo sa luwas na kang Provincial Hospital. And sa insidenteng ini mga tugang, igwa kita ning kapot na papel na ipinaluwas kang Sorsogon Provincial Hospital. Ini po na incident report from Province of Sorsogon Provincial Health Office, Sorsogon Provincial Hospital. Ito, yun po patient HBS, 48 years old, male, from Dolores, Nabua, Camarines Sur, and a member of Armed Forces of the Philippines, was admitted on February 15, 2025 at 10:20 p.m. with a primary diagnosis of acute suppurative appendicitis. The patient underwent an appendectomy on February 17, 2025 and was subsequently discharged on February 19, 2025 at 10:29 a.m. At approximately 12:07 p.m., the security personnel on duty began monitoring patient HBS due to suspicious behavior. By 1 p.m., the patient was observed keeping his hands inside his sling bag with persistently seeking reassurance from security personnel regarding his safety within the hospital premises. The patient
stated that his co-workers would be fetching him, despite the presence of his assigned guardian. Due to this unusual behavior, including talking to himself, expressing fear for his life, and counting individuals entering the hospital premises, the security personnel promptly reported the matter of the Social Services Office for further assessment and intervention. At 1:47 p.m., the security personnel on duty attempted to contact the police to verify and follow up the supposed co-workers who were expected to fetch patient HBS. Meanwhile, another security officer contacted the Armed Forces of the Philippines, or AFP, to inquire whether patient HBS was affiliated with their organization and to report that the patient has already been discharged, appeared distressed, and was awaiting on escort. At 2 p.m., patient SBS sustained a self-inflicted gunshot wound, entry right mastoid area, exit left parietal area. We offer our condolences to the family. Ini po ang pahayag or ang itinawang incident report kang pamunuan kang Sorsogon Provincial Hospital. Ayan, so maliwanag po na discharge na po ining pasyente na discharge na po ini sa iyang after na operahan na po ini. Naoperahan na po ini and at the same time na-discharge na po, naghahalat na lang kan sa iyang kaibahan sa trabaho na na masundo. Susundo na lang ko tayo ni but apparently at 2 p.m. Sabi nga ni nag-suicide na ini. Nag-suicide na ini sa pamagitan nin pagbadil sa iyang sarili. Ang data po maisihan, ang pigangalasan ta po, paano ini nagkaigwaning badil sa iyang sling bag? Na, kumbaga, may mga security guard duman. Masasabi ta daw po na lapses ini kang pamunuan kang provincial hospital? Or, I don't want to blame any person, Kasi nga ni, kung baga, minsan sa sitwasyon na arog kayan, pag mahigpit kita, lintigo yan. Postulo sa FB, sobra man ngayon kahigpit, parang bako man ngayon kulungan iyan na na ririkisahon ang bag mo. At the same time, isling bag man lang nga na ito. Tapos ririkisahon pa. So, masabi kita, lapses ini kang pamunuan kang Sorsogon Provincial Hospital. I don't think so mga tugang na ini masasabi ta na masasabi ta mga tugang na na ospital po ini, bako ining dalaw sa jail or sa prisuhan. Nakaipuan rikisahon mo ang mga bagka ini. Ang ospital po, madyan ang pasyente nganing magpabulong, magpakonsulta. And ito nga ni po sisamaho na kayo na operahan na. Discharge na. Sisayang mahuna na may badil ito sa sling bag niya na iyong ginamit sa pagpapakamatay.
Kaya mga tugang sa puntong ini, I don't want to blame the management of Sorsogon Provincial Hospital na kung saan masasabi tangan sisay ang mahuna na may dara-dara ini na badil. Despite na nagduman ini na kumbaga may pigmamati na ini yung ini na sa appendicitis niya. And habang according to the report medyo na ini kumbaga kaduda-duda na nagsusurumato na ini ning solo. And saka igwaman ining kaiba na may kaiba ini na bayaw daw niya kang yaon ini nakakumpain sa provincial hospital. Hanggang sa ini na operahan, yaon ang bayaw. Nen nagahalat na lang kang masundo, kaibahan manggihapon ang bayaw niya. Kaya sabi ko nga mga tugang, ang sistema kasi, masabi kita, kapabayaan ngaya kang mga security guard, kang pamunuan kang provincial hospital. Bako po ini mga tugang. Sabi ko nga, ang sling bag, siseman ang mahuna na igwa iyan ning firearm na nakabugtak dyan. Magdyan nga ni kamo sa mall, sa mga mall. A matter of stick lang na araw kaya ng kapot ka mga guard. Taday masinda pwede maghalungkat sa bag. Papabukasan lang ang zipper, tapos ano-anoon kang stick ninda, iyo lang ito. Lalo na dyan sa provincial hospital. Nasisay man bayan maghuna na malaog dyan, may badil na dara. Sisay mahuna na madyan ka, mapaopera, tapos may balon kang badil. Diba? Mapagal mga tugang, magkuna-kuna. Pagkatapos ka ito, kung ano-ano na mga nagruluwasan, na mga bakong maray na mga argumento, na ang pigbe-blame ang management kang Sorsogon Provincial Hospital. Kaya ako mga tugang, bako akong suno sa sitwasyon na babasulon mo ang manehamiento kang Sorsogon Provincial Hospital, lalo na ang mga security guard. Mga security guard dyan mga tugang. Ang pigsisecure ka ini, ang kapalibutan kang provincial hospital. Bako man ang nagluluwas laog na tao. Kung ang nagluluwas laog na tao is masasabi ta na gabos na mga tao na nagluluwas laog dyan. Kaipuhan ta kalkalon ang mga bagninda. Inuulit ko nga ni mga tugang, ang mga nagluluwas laog dyan, pasyente. Asin ang pigdumaninda, provincial hospital. Bako mang provincial jail. Na talagang sa provincial jail, ang bag mo, ihuho mo yan. Maski sadit dyan na zipper, kaipuhan yan, beripikahon. Or hilingon kung ano ang nasa laog. Kaya nga ang provincial hospital, bako man yan pigsasabi ta na kumbaga delikado na lugar. Nakaipuan ta sa roon ang sa indang mga anlaog kan sa indang pigluluwas laog na mga bagahe.
Kasi siya mang maano kaya na basta ka kalkal kang kang laman, kang laog kang sa indang luluwas laog, kadakol naman dyan, malaog, termos, ang dara, mga bado, liwanan, ulunan. Pero never kitang mag-isip, never man lang naglaog sa hinagap niyato na may nakalaog dyan na may darang badil. Kaya please mga tugang, ang pakiulay ta, never kita na basol ka ini, ha? Na pamunuan kang provincial hospital na igwasindang lapses sa nangyari. Pigulit ngunyan, may nangyari dyan. Mahigpit ang mga security guard. Then pag higpit mo kayan, ano mangyayari? Kadakol naman ng mga bashers, masabi overacting ngaya ang provincial hospital. Ining mga gwardiya kang provincial hospital, overacting ngaya ini. Kung ano-ano na lamang ang pag-iisip, ultimo ngaya bag ko na sadit, hihilingon pa. Aro kayan ang maruluwas na sitwasyon naman. Kaya dahil na kita dapat mag-komento pa sa mga bagay na yan. Ipangadjit na lang ang kaluluwa kan biktima na maging mapayapa siya. Dakol kay mga nagsasabi na saro sabi nga ni, pag nagpost ka ngaya, iba tulos ang isip kang tao. But halimbawa magpost ka, dahil man po kita kayan basta-basta na lang makakomentar. Ang nahiling tapo digdi ang pagpapakamatay kay itong biktima, igwa inining hararom na rason. Despite of that, army, ha? Bago ka makalaog dyan sa army, kadakot kang training na aagihan. Kaibahan nandyan ang neuro. Psychiatric, maagi ka sa psychiatrist. Tabako ining normal na lalaugan mo na trabaho. Obligasyon mo ini sa bayan. Kaya saro sa iyon yung pakihurun ta na dahil tapo aram ang naging hararom na rason kan biktima, nata tapigibo niya ini. May pigsasabi na hiniwalenda ini kang agom. May pigsasabi na may gusto magadan sa iya. Dakol ko espekulasyon. Maski duman sa mother unit ka ini, dahil man po matolerar ang CO ka ini, na kung mapa-hospital ka, magdara ka kibadil na protection mo. Talalo na po, nasa iraram kita ngunyan, kan ganban. Kaya kita basta-basta makataram na dapat pag nagluwas ka, igwa kaning may dala ka dapat na armas. Kaya dahil kita basta-basta
paluwas ning anuman na impormasyon na dayta man po aram ang kakahantungan. Okay, so gusto ko pong tapusin ang usapin na yan para sa araw kaya na nangyayari sa Sorsogon Provincial Hospital. All we can do is pumangadjit na lang kita. Mangadjit kita na maging mapayapa ang kalagkan nagpakamatay na saro na army. Okay? Pasin kita mga tugang sa ibang mga isyu nung yan digdi sa probinsya kan Sorsogon. Ini po baga na sige na naman po ang uuran. Okay? So, mga tugang, standby po igwa kita ang live report hali dyan sa luwasan. Kaibahan ta si Buddy na duka pa para sa tuyang live report. Buddy, pasok. Good morning, tabi sa imo SMN sa gabos na tagapagtabay kang programang Issue Ora Mismo. Okay, good morning. Medyo magtakota ka kanina and kaswapong pa nag-reply si COP. Na mapa-interview kasi may mga paras kan mga hapot mo kanina tabi SM na may mga gusto kang iklaro, ihapot manungod sa protocol yan sa management ka na provincial hospital and another police matter. Okay. And sabi ko nga ni ko na maunong ko tayo na naka-standby ko kanina and sabi ko ay mga kahaputan mo ko na pwedeng masimbag direktamente ka na Philippine National Police sa pagi ni Lieutenant Colonel Christopher Adubiso. Alagad medyo nagngangalas nga ni kita BSM kasubag ko pa kita dikti dili ko aram kung talagang mintutuyo inisan pulis na dili magpaluwas ki impormasyon sa media pigpasapasahan kita digdi. Oo. Sabi ko nga ni, anong klaseng management ni digdi ang PNP medyo ang pulis na naghapot sa kuya kung ano nihapot, kung ano Sabi ko, ang ihapot ko lang is manungod sa suicide incident kaswapon. And ang latest development, base sa investigasyon, kan PNP kami naghihingat, baka naman, pag kami ang nagpaluwas report, kami naman ang basulon and sa biyod, nagkikibo kami fake news. Kaya, So, pigmauta ko nga ni SM na hagadon, hali mismo, direktamente sa inda na ang mga detalye and mga ni kita kasubanggi nag-reply si COP na willing siya magpa-interview. And yet, ngunyan, yaw na kita ngunyan digdi sa ipatura kang pulisya digdi sa barangay Pangpang medyo marauton nga niyan pamati ko garupik pasapasahan ako digdi. Oo. So sabi ko nga ni anong klaseng igwa nga ni medyo dili baga nasusuno sa sa tao ako narugbalan kay ni media ni digdi medyo dili magayon ang experience, how much more pa ang mga natural or mga individual na mahagad ki asistensya sa pulisya. So wala talaga naghampang sa imo? Wala, and negative. Nagpasapasahan lang kita dikita. Amo nga niyan, kita na nga gusto ta na klaruhon. May mga gusto kitang dapat na klaruhon sa inda na officially, hali sa inda ang statement. Dapat. So, and yet, napil kita si Sir Tono busy sa dilitan maraman na rason and yung pighahanap po duman
So confirmation niya sa text messages ko siya kasubanggi. Oo. And yet, ngunyan, bigla naging busy. And in that, papasapasahan kita dito sa mga pulis niya na habo man magpa-interview sa, sabi ko ani, may kaklaro lang kami. So maski busy si COP, ikaw ba siya din dapat ng spokesperson kung habo niya humampang? Roger to dati, and yan nga niyan tigahanap ng medyo pigtaraman kita na dahil pangayata pero hinda mapagalon mag-sticulate pero nagano man kita kasi sa iba na police station, particular diyan sa PPO, and pa pumanarog kay ni ang management kan police. So medyo nagngangalas kita natarog kay ni ang tratamento kan mga tao digdi sa Sorsogon City PNP digdi sa Barangay Pangpang medyo dili na susulo ini sa pigsasabi ninda na sinda nagsiservisyo para sa tao, and yet kita nga ni na experience na ini na how much more pa ang mga natural na tao na pobreng tao na mahagad ki asistensya digdi na daiman sinda kaya ng pangon o rotawan di magkakaligong serbisyo na hali sa PNP. Marasa pa sinday. An provincial hospital nga ni nakapaluwasan ng incident report? And pagkakaling babasahan ko sa nakuha ko na report base sa kuya na investigasyon, talagang a single message or a single information na sila nagpaluwas. Sabi ko nga sabi ko ako kaya may kumpleto na ako na report kaya sabi ko, madam, ang gusto ko lang, may mga gusto kaming iklaro, alay mismo kay COP, kaya gusto naman maka-istorya live si COP. And yet, si COP, pigpailing ko pa nga ni SM, so text messages niya, pag-confirm niya, na willing siya. Oo. So, ako, makusog ang buot ko na nasa isip niya, na nag-confirm siya, and willing siya magpa-interview niya na aldaw sa Satuya live sa imo. So, medyo na-feel nga ni kita, medyo busy ko na si Sir. Like ko na, bigugit kung and sa pasahan ako sa duwa na tao na pulis na babae digdi. And sabi ko, sige, di bali na lang. Araw pala sa niyan management digdi sa iyo. How much more pa sabi ko kung na mga normal na natural na tao nag-agating bully. Okay lang nga ni. Okay lang nga ni kung busy. Pero dapat ko taan na, ikaw nga ni sabi ko ni spokesperson na makatao dapat ng impormasyon in behalf sa COP or in behalf sa Sorsogon City PNP. Ha? Negative. Yan nga na yung tabi SM, negative man dikita, medyo duwang pulis na nampang ko, and ang sabi nila sa as far as dahil pabilda sila magpaluwas, magkakanig yung impormasyon. Abado na itong papag na ilubong na. Kaya nga rin si sabi tayo SM na pag nag-rally ang impormasyon hali sa luwas, sabi nilang fake news. Ayan. Pag kita naman nagpaluwas, samantalang kahapon duman, during the incidents, according to Kagawad yata, may order pa sila. Dahil nga muna dapat mag-picture, dahil magpaluwas. Tapos na rin kita mahalat kang report na hali sa inda. Kumbaga sinda lang dapat muna magpaluwas. Marasa pa. Roger to that. And yan nga ni tabi SM, napapansin ko na medyo dili masyado magayon na tratamento, particular sa media community ini sa liderato ni Sir Nado Biso, medyo lain niya unexpected ko na treatment na ihatag niya sa Satuya bilang media, kasi nga medyo araw kayo hindi magayon ang naging resulta. Kay may mga nakaagi man kita na COP na na-interview di sa Sorsogon City Police Station, papumanarog kayo ni tama. Banggiton ta na si former COP Chief Jeric Don Sadya. Ito maski anong oras imbitaran mo, agadan mo kay impormasyon, permi ito laging handa. Jesus, narasa pa. Yan, medyo natatawa na lang kita tabi SM. Sa kadakol na naging COP dito sa Sorsogon City, hindi may iwasan magkikwaki komparasyon sa liderato ni Sir na Adubiso sa presente.
Oo, garo present lang ini kung hain si Mayura. Kung may mga activity si Mayura, iyo man nagpapakit duman. Tayo last ko yung nahiling, first time and last ko na nahiling duman sa pagbisita ni Mayor Esteres duman sa naruba na tulay sa Himaloto. Yaon man ni duman. Pero araw kayo ng mga insidente, dapat ko na nagpapahiling ka. Tapos dahil lugod. Roger, to that, and ito nga kita kasuhapon mismo sa nangyari sa crime scene. Oh. And nakita talang duman si PD Daniel. Oh, si PD yaon. Si PD and Provincial Administrator na si Provincial Administrator Eric Franco Rabanilla. Ang chief of police lugod ay, ano yan, bakong sakop kang city? So, yan nga ni TBSM, kaya nga ni pigmaot ko na lang na itikse kasubanggi, tapi isip ko, sabi ko, dahil ba si COP, siguro, pero may detalye man siya, kaya nangyat yaon nga ni kita digdi, negative kitang naka-istoryata si COP. And despite of that, nag-confirm siya, kaya nga ni maski mauran, nagdyan ka. Roger to that, kasi magpapatabi kita digdi, SM, masarong oras na kita digdi sa ipatura kang pulisya, and medyo nawara akong pag-asa at duwang pulis na ninang pagsakuya and wala ka na pong nakuha. Gusto ipapabasa sa kuya, so report sa na ikaw naman ako sa kaya. Tapi sabi ko, pero iba ang anto yung miliki na pipiling si Chip lang ang makasigbag or an spokesperson kan Sorsogon City PNP. Diyos ko, haralit na daw ka mo dyan sa pisto niyo. Marasa pa. So, yan muna tayo sa mga masalimuot na experience na dili sa ipaturo kang pulisya sa siyudad ng Sorsogon para sa issue para mismo kanino ka reporting. Yan mga tugang, ang live report ni Buddy Naduka pa, hali pa dyan sa City PNP. Hali pa dyan sa City PNP, sinuong anuran, kanina pa ining maaga na uran, dahilan sa baka pag-abot kan oras, si Buddy pa ang basulo, na naghalat nga ako sa imuday, kaman nga nagdyan. Oh. Tapos, buminutwa si Buddy, maski na mauranon, alagad, dahil man hinampang ni Chief of Police, dahil lang sa bisida, may hinampang, duwa na polis, pigpasapasahan siya. Oh. Hay nang pigsasabi nindo na kasurog nindo ang tao. Kasurog ka mo kang tao. As simple as that. Na mapaluwas ka mo ng report. Dai. Maghalat sa nada. Nuwarin maghalat. Sa mga buntol kayo ni dahil naharali dyan sa pisto ninda. Harayon tabi ka mo sa pamunuan ni Kirel Sadya. Sa totoo lang. Harayoon ka mo. Ayun na nga ni pigsasabi ta, paano kung masaan kasaradayan pa ang madulok sa Indo? Garo, nagtuturo ka mo dyan dahil lang sa sweldo niyo? Bako man sa pagserbisyo? Sus, marasa pa. Papahalaton pa nindo. Kung nuwarin ka mo magpaluwas ng report. Oh, ang provincial hospital ho, nagpaluwas na ng incident report. Kamu lugod na mas dapat kamo ang concerned agency, kamo ang dapat lauman na inot na makapaluwas kaan, dahil lugod. Ano na kamo mga tugang? Isip-isip man sana. Isip-isip ko taan na pag may time. Happy watching kay Buboy Guevara, kay Ma'am Carmen De Llosa all the way from Angel Resort, Gubat, Sorsogon. Si Haner Ann, good morning. Good morning man po kay Lucita Marquez, good AM sa iyo. Please give my regard to Edna Mancera, my idol. Thanks. Dondon Arellano, Marinaaga pa di. Makamumuyang morning padisaw. Sa Kuyang Tugang, si Renario Amistoso all the way from Angono Medics dyan sa Angono Rizal. Good morning. At sa lahat ng staff ng Angono Medics. Good morning mo po kay Barcelona Mayor Aspirant Judith Pontelar Abiles na nakaantabay sa tuya. Si Ma'am Gloriosa Lolo all the way from Hong Kong. Ingat-ingat po dyan, ma'am.
Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating programang Isyu Ora Mismo. Mga tugang, inabot na katakan oras, sabuk ko na po mag-extend tabaan, mas lalo pa rin di mag-init ang payuta. Kaya nina, sabi nga ni, ipasa pa sa report, ipasa dito, ipasa doon, bahala kayo sa buhay nyo. Ha? So mga tugang, mamaroon na po ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. Mabalik po kita sa aga, same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon, sangaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon. Ang sa tuwing kaibahan sa technical, si Papa Harold, ang lalaking walang pahinga pero laging namamahinga. Si Papa Joey, all around ito. Ha? At si Papa Clark, gising sa umaga, gising sa gabi. Walang tulugan ang drama natin. Sabi ni Buddy, pag nagpalos ka, report. Ha? Nadihali sa PNP. Fake news! Yan. Ha? Okay, si Noel, good morning. Salamat sa iyong stars. Sana marami pang stars ang umabot sa ulo mo. Okay, si Kagawad Dante Diata na sabi nga ni magayon ko kung si Kagawad Dante ang nag-report ta ang insidente hali mismo duman yaon siya kahapon ka nangyari itong insidente. Kaya lang base sa bio na fake news ka Kagawad Dante, tabako ka mang PNP. Ngayon po mga tugang. Okay, so namamara na po kita sa muli, si Rosauro Amistoso ang sanang likod. Babalik kita sa aga sa programang Isyu Ora Mismo. Marinaldo po. Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV.